Nasaan ang karne? Nakarating na ba tayo? Maghanda ka ng pagkain, gutom na ako. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. AKOSI Wincheng, Dynakat ka rin ba? Hindi, sumama lang ako sa kanila. AKOSI Chongning, MGA Mandurakat sila. Ibebenta kanila, sabi nila may masarap dito. Kumain muna tayo. Kain. Pagkatapos kumain, ibibenta ka namin ng mahal. Nasaan ang adobo ko? Nasaan ang pata ko? Nilaloko nayo AKO. Karni, kapag nabenta ka na, makakabili na tayo ng karni, munting babae. Pagpasok mo dito, wala kang makakain. Batang Kute, inampas Montag ako. Ikaw nag loko sa akin. Kidlat, sumpain mo sila. Akala mo sino ka? Susunod ba ang kidla sa'yo? Ikaw na ang susunod. Ninuno, huwag mo na kaming pakidlatin. Mag-ihaw na kami ng kani para sa'yo. Mas maganda yan. Huwag kang maglalaro ng tricks sa akin. Hindi. Tara na, bilis. Parang nabaliktad ang mundo. Tao Kebeonalta? Huwag kang ganyan magsalita. Ako ay munting taoti mula sa langit. Ninakaw ko ang lahat ng bungang kahoy at peach, kahit sa Erlang at ang kanyang tore ay walang magawa. Pinadala ako ng aking ama sa mundo para magpakasasa. 5 taon akong kumain ng lahat. Lahat ng pananim kinain ko. Ibinigay sa akin ng punong bayan ang Shen na plaka, at sinabihan akong hanapin ang aking ama. Masaya sila nang umalis ako, pero hindi ko mahanap ang bahayang Shen. Sa daan, nakilala ko ang 2 loko, ginulo nila ako sa pangako ng masarap na pagkain. Sabi may pata at adobo, pero itim na kakanin lang ang binigay. Walang magandang kapalit ang pagloko sa isang Diyos, kaya tinawag ko ang kidlat para turuan sila. Sige, Malaya na kayo. Salamat sa mga ninuno. Matandang ginang, sinabi ng doktor na ang Duke. Ang pulso niya ay parang tuka ng ibon, palatandaan ng kamatayan. Wala nang gamot na makakatulong. Matandang ginang, kapit ka, ang buhay ng Duke ay nasa peligro. Ang mga ampon na binata, noong bata pa sila ay nagkasakit at hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling. Isang binata ang nabalian ng binti ng walang dahilan at nagpapahinga sa ibang lugar. At ang isa pa, may problema sa pagsasalita at hindi maaring magmana ng titulo. Kung sakaling mangyari sa iyo ang masama, ang Shen Duke Mansion ay tuluyang babagsak. Mga ninuno, pakinggan ninyo kami. Ang aking anak na si Shen Se-an ay may maraming tagumpay sa digmaan. Magbantay sa hilagang hangganan upang mapangalagaan ang kapayapaan ng mga mamamayan ngayon. Siya ang aming Shen State Mansion. Ang nagisang tunay na lahi. Nakikiusap sa mga ninuno na buksan ang inyong mga mata. Ingatan siya, ligtas na malampasan ang pagsubok na ito. Upang ang lahi ng Shen ay magpatuloy. Nagpakita talaga ang mga ninuno, maghanda ng kabayo. Pumunta sa Sweetwater Alley sa bahay ng ma. Ayon na kayong lahat. Hindi kayo mabait Ano ba sinasabi Montag, munting ninuno? Naglakas loob kang maglagay ng kung ano dito. Sayang ang karne, hindi mapapatawad. Ninuno, aminado na kami, huwag mo na kaming parusahan, maluto na kami. Ito na.
Gutom na gutom ako, pagod na pagod at inaantok na ako. Ingat bata. Lumang babae, ang aming bahay ng Shen. Bakit nasa kanya? Ang mga mata at kilay, kapareho ng kay Sien noong bata pa. Nakikiusap sa mga ninuno na buksan ang inyong mga mata, upang ang lahi ng Shen ay magpatuloy, pala. Ang pagpapakita ng ninuno ay upang hanapin ang dugo ng Shen. Kung gayon, ikaw ang aking nawawalang apo. Naku, apo, sa wakas ay nakita na kita ng lola. Agad na nakita ang pamilyang nagpapakasakit sa lupa. Apo, ako ang lola mo. Ano ang pangalan mo? Ako si Channing. Masasama sila, hindi nila ako pinapakain. Grabe ang hirap na dinanas mo, anak ko. Aling Zhang, bilhan mo ng pagkain ang batang babae. Gusto ko ng roast duck, gusto ko ng masarap. Dare to bully ang unang babae ng aming gobyerno. Bigyan ninyo sila ng magandang pagtanggap. Oo. Tingnan ninyo kami, ano na ang itsura namin. Sino ba talaga ang nangaapi? Ito ba ang aking pamilya sa mundo? Parang ang init sa pakiramdam na ipinagtatanggol niya ako. Batang babae. Ito ang pinakamasarap na roast duck sa paligid. Changning, huwag kang magmadali sa pagkain. Kung kulang, bibilhan pa kita ng lola, baka ka mabulunan. Lola, makakakain ba ako ng karne araw-araw? Siyempre naman, Changning, kahit gaano karami ang gusto mo. Bibilhan ka ng lola. Sasama ako sa iyo, yakapin mo ako, Lola. Sige. Lola, ang mga batang ito, dinukot ng mga magnanakaw ng bata. Tulungan mo sila. Mabuti. Ang Changning natin ay maganda at mabait ang puso. Iabot ang aking visiting card at sabihin sa gobernador na maayos na alagaan ang mga batang ito. Opo. Lola, masama ang nangyari. Nagdugo ang bibig ng duke. Ano? Changning, isasama ka muna ni Lola para makita si Papa. Ano ba ang silbi ng mga tagumpay sa digmaan? Ano ba ang silbi ng pagmamana ng titulo ng Duke? Pag namatay ka, ang Duke's Mansion ay magiging sa aming pangalawang pamilya na. Ang cute. Hindi ako. Ang lakas ng loob mong sabunutan ako. Ilabas siya at ipagbili. Madam Chu, hindi mo pwedeng basta-bastang tratuhin ang alipin. Alipin ako ni Lola. Aliping walang hiya. Minamaliit mo ba ako dahil pangalawang asawa lang ako sa Duke's Mansion? Sasabihin ko sa'yo, walang tagapagmana ang pangunahing pamilya. Pag namatay na itong may sakit, ang pangalawang pamilya namin. Sino ang nagsabing walang tagapagmana ang pangunahing pamilya? Ete, hindi ko sinasadyang maging masakit ang salita ko. Kahit ilang bata pa ang ampunin ng pangunahing pamilya, wala kaming pakialam. Pero ang ampon ay dayuhan pa rin, walang karapatan magmana. Ang dugo ng Duke's Mansion sa hinaharap ay sa aming pangalawang pamilya pa rin manggagaling. Tingnan mong mabuti. Ito ang tunay na anak ni Xin, si Changning. Simula ngayon, siya ang tunay na dalaga ng Duke's Mansion. Imposible. Hindi mo pwedeng basta-basta magdala ng batang galing sa kung saan. At sabihing tunay na mana. Walang ganyan. Ang tatay kong ito, mukhang mamamatay na. Kung gusto kong kumain ng karne araw-araw, kailangan ko siyang buhay. Hindi siya pwedeng mamatay. Tawagin agad ang manggagamot. Opo. Ete, ginawa mo ang lahat para dalhin ang apo mong babae. Pagdating pa lang, pinatay na agad niya ang anak mo. Ito ba ang tinatawag na malas? Su family. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Bumalik ka sa pangalawang pamilya mo. Lola, huwag kang magalit. Malapit na siyang mamatay.
Lola, himala. Kanina lang ay nagdugo ang bibig ng duke. Lumabas ang matagal ng lason, at ngayon ay gumaganda na ang pulso. Pero mahina pa rin ang katawan, kailangan ng pahinga. Mabuti. Paano nangyari ito? Lola, nakita mo na ba? Gumaling na si Papa. Hindi AKO malice. Tama. Ang apo kong ito ay swerte ng Duke S. Mansion. Ipagbigay alam, sa loob ng 3 araw ay magkakaroon ng seremonya ng pagkilala sa Duke's Mansion. Gusto kong malaman ang buong lungsod Na ang iming Changning. ay ang minamahal at tunay na panganay na dalaga ng Duke's Mansion. Opo. Kayo. Hintayin niyo. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Pagbalik nitong batang ito, gumaling agad ang sakit ni Shenxian. Pagbati ng mga apo sa kanilang lola. Ang hirap kong pinaghirapan para sa magandang sitwasyon na ito. Hindi ko hahayaang sirain ito ng batang ito na bagong dating lang. Tatlong araw bago ang handaan para sa pagkilala. Kayong. Hindi ba't ito ay pagpatay? Walang kwentang bagay, kailangan lang siyang mawala. Para magkaroon ka ng pagkakataon na mamanahin ang titulo. Para maging panganay na anak ka ng Duke. Gawin mo ang sinabi ng lola. Anong silbi ng paghahanap sa kanya? Dapat may buhay ka para makinabang. Itong long life lock, matagal nang inihanda ng lola para sa iyo. Sino ba naman akalain na napakaliit mo pa lang? Buti na lang at nakabalik ka. Halika. Sana ang ating ningbao ay maging malusog at masaya. Ginto, paborito ko ang ginto. Salamat, Lola. Kapatid na Changning. Bilisan mo tara na sa lawa para manghuli ng koy. Koy, Lola. Ang koy ay simbolo ng swerte. Hihuli ako para sa inyo. Ipagkakaloob ko ito sa lola at ama. Huwag kang magpaligaw-ligaw, diretso na tayo sa Ancestral Hall para mag-alay ng insenso. Sige, pupunta ako pagkatapos kumain. Kumain? Ano bang makakain sa lawa? Ang taba ng ista. Pwede na tayong maghandaan. Nin Prinz, halika't kainin Montag ako. Pagmamo, saan ko ay Isa-isa lang, lahat kayo ay makakakuha ng pagkakataon. Ang tanga talaga ng probinsyanong ito. Ang dali niyang nadaya. Anong ginagawa mo diyan, batang ito? Simulan na natin. Maraming salamat sa pagdating ng mga kamag-anak. Para sa pagkilala kay Changning bilang tunay na apo. Sayang, naging lamay ang dapat ay masayang okasyon. Bakit wala piazi Changning? Maghanap na kayo, baka mahuli tayo sa oras. Hala! Nahulog ang bata sa lawa. Ano? Bilisan ninyo. Lola. Tingnan ninyo ang bata. Tumawag ng doktor. Tingnan ninyo si Changning. Ate. Normal lang na magpaligaw-ligaw ang bata tulad ni Changning. Kung sakaling may mangyari sa kanya, dapat lang yun. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Tumigil ka na. Gusto mo bang may mangyaring masama kay Changning? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Kaninang umaga si Shen Miayi. Ang nag-aya sa kanya. Kung may mangyari man sa kanya. Papapanagutin ko siya, mga kapamilya, kayo ang humatol. Yung Changning sa pangunahing pamilya, hindi natin alam kung tunay na lahi ng Shen. Yung batang iyan, walang disiplina, nagkandara pa at nalunod. Tapos kami pa ang pananagutan. Hindi ba't inaapi kami ng pangalawang pamilya? Ikaf. Naili kita. Lola, dinala and I Changning ang MGA Koy. Ningbao, natakot ako ayo. Bakit siya nandito? Sino yung batang babae na nahulog sa tubig? Ayon sa alipin, yung bata sa pangalawang pamilya, Lola, nahulog sa tubig si kapatid na Miaoy. Lola, ingatan mo ang iyong kalusugan. Si 8 Miawi ay bata pa. Normal lang na magkalat, kung may mangyari man, swerte na lang niya. Kailangan mong tanggapin. Lola, Kumusta na siya?
Sabi ng doktor, buti na lang naagapan, walang peligro sa buhay. Pero natakot siya ng husto. Hindi ko hayaang walang kapalit ang pagkahulog ni Miaoy sa balon. Malaki na ang kapatid mo. Bakit siya nahulog sa tubig? Sabihin mo nga kung ano ang nangyari. Si Changning ba ang nagtulak sa kanya? Oo, Zi Changning. Ang nagtulak sa kapatid ko. Ang batong nagsisinungaling ay kakainin ng lobo. Bigyan kita ng pagkakataong magsabi ng totoo. Sabi ni Lola, dumating si kapatid na Changning. Hindi na pwedeng maging ang tunay na anak ng duke si Miaoy at hindi na ako makakapagmana. Kaya pinagtulakan namin siya sa balon para malunod. Pero may dala si Changning na malaking isda. Tinakot niya kami, kaya nahulog si Miaoy. Mas mabuti na ito. Matanda, ano pa ang masasabi mo? Kailan ka o sinabi yan? Nagkakamali ka. Hindi ko alam, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Chu, ang sama ng loob mo. Si Changning ang tanging dugo ng pangunahing pamilya. Matagal naming hinanap bago namin siya nahana. Anuman ang dahilan, hindi mo pwedeng saktan ang bata. Ganon nang ka. At pinapagawa pa niya sa kanyang mga apo ang mga bagay na hindi nararapat sa isang matanda. Nakakahiya. Malaking kasinungalingan. Nagdududa lang ako sa kanyang pinanggalingan. Tiyak na nagkakamali lang si Tsinghui sa pagintindi sa akin. Hindi ka pa alis. Ngayon ay ang espesyal na araw ng aking apo para kilalanin ang kanyang mga ninuno. Wala akong oras sa iyo, pero dapat kang maging maayos. Kung hindi, bumalik ka na lang sa iyong pangalawang pamilya. Ete, ang bilis mo naman akong palisin. Baka may problema sa pagkakakilanlan ni Changning. May lihim ka bang itinatago? Ano ang ibig mong sabihin? Ate, Alam kong malubha ang sakit ni Sin. Gusto mong mahanap ang kanyang nag-isang anak para mapanatag siya. Pero hindi naman dapat tayo kumuha ng impostor na anak sa labas. Ngayon, gusto mo pang linlangin ang mga matatanda at ang mga ninuno. Talagang reinkarnasyon ka ng palaka, puro kaingay. Tingnan ninyo itong bastos na impostor. Wala siyang kahit katiting na klase ng isang mayamang pamilya. Lola, ito ay tungkol sa dugo ng pamilya Shen. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Kung totoo ang sinasabi ng pangalawang pamilya, may intindihan namin. Pero hindi mo dapat ginulo ang lahat. At hindi siya dapat kilalanin bilang apo. Si Changning ay aming nahanap. Ayon sa tanda ng mga ninuno at kamukha niya si Sin. May dala pa siyang simbolo ng pamilya Shen. Siguradong siya nga. Siege. Kung si Changning ay talagang pinadala ng mga ninuno, magkakaroon ng senyales kapag siya ay nag-alay. Kung wala, pek siya. Magmamanong ako sa mga ordinaryong tao? Hindi nila ako karapat-dapat. Ang lakas ng loob ng batang ito, nahamakin ang mga ninuno. Ang mga ninuno ng pamilya Shen ay mga mandirigma sa digmaan. May mga parangal sa pagtatanggol sa bansa. Kahit ang emperador ay nag-alay sa kanila, karapat-dapat sila, lalo na sa isang batang tulad mo. Kung ayaw niyang mag-alay, umalis na siya. At isauli ang kapangyarihan sa pangangasiwa ng estado. Baka bigyan ko pa kayo ng unang pamilya ng makakain. Ikaf. Ang ingay mo, ang bagal mo. Kailan ba tayo kakain? Lola, huwag kang magalit. Si Changning ay anak ni Papa. Kilalanin siya ng mga ninuno. Pagkatapos, papaluhurin ko siya sa iyo para humingi ng tawad. Mga matatanda, ang aking alay ay katumbas ng 1,000 taong pagsisikap. Swert KOSA akin. Magbakita kayong senyales, alam nyo? Si Changning po ay nagpapakumbaba sa mga ninuno. Ang galing ninyong magpanggap. NOPA yan? Ikaw ang kilalang Ninth Prince ng Langit, ang diyosa na si Taoti. Kami ay mga ordinaryong tao lamang. Paano kami karapat-dapat sa iyong kapapala? Ano ito? Totoong may reaksyon ang mga ninuno. Kung ganong. Nakita niyo na ba? Sabay-sabay bumagsak ang mga altar ng mga ninuno. Ibig sabihin, hindi nila kinikilala siya bilang dugo ng Angkan Shen. Mga kasinungalingan. Bumagsak ang mga altar dahil ako ay papasok sa family tree ng Shen. Masayang-masaya sila kaya nahulog. Engga mangmang. 300 taon nang nakatayo ang family tree ng Shen. Kahit ang mga bayani ng bansa ay hindi nila ito nagalaw. Isang probinsyana lang siya. Karapat-dapat ba siyang pasayahin ang mga ninuno? Isang anak sa labas na hindi alam kung sino ang kanyang tunay na ina. Gusto pa niyang pumasok sa ancestral hall ng Shen. Sa tingin ko, palayasin na natin siya agad.
para hindi maistorbo ang kapayapaan ng mga ninuno. Mga tauhan, itapon nyo ang batang ito. Huwag kayong magmalabis. Siya ang nag-isang dugo ng aking anak. Kung sino man ang maglakas loob na saktan siya ngayon, kailangan munang tapakan ang aking katawan. Mga walang kwenta. Kung hindi nyo kaya, ako na ang bahala. Bakit ka nandito? Gumaling na ba siya? Tatay, nakakalakad ka na? Ngayon, sino man masalong sa amin? Kahit isang daliri. Ako ay. Ningbao, huwag kang matakot. Nandito ang iyong tatay. Walang sinumang makakapagpalayas sa'yo. Ganito na ang kalagayan niya, pero pinoprotektahan pa rin niya ako. Hindi ba siya natatakot mamatay? Ang dugo ng Shen ay nakakaisa. Ang pamilya ay dapat magtulungan. Ito ang batas ng aming angkan. Mainit ang puso, nanunuyo ang ilong. Ito ba ang tinatawag na pakiramdam ng pamilya? Dukshin. Talagang wala ka ng lakas. Tingnan natin kung sino pa ang kaya mong protektahan. Shun Suan. Nagalit ang mga ninuno dahil sa bata na ito. Hindi siya maaring isama sa family tree. Mga tauhan, ilabas siya. Gusto niyo bang saktan ang aking minbao? Tanungin muna niyo kung papayag ako. Ako baka nagkakamali ako, pero parang bumalik ang lakas ko. Saan nakuha ng may sakit na ito ang ganitong lakas? Mabuti naman at pinagpala ng mga ninuno. Gumaling na ang tatay. Dukshin, gasto mo bang zumuve? Sa kagustuhan ng mga ninuno. Humanda ka. Nagmamalaki ka pa rin sa iyong katandaan? Gagamitin ko ang inyong pagkakakilanlan. Bastos. Nabanggit ko na noon ang mga inapo ng Angkan Shen ay hindi dapat sirain ang pagkakaisa ng pamilya. Ikaw na isang pangalawang asawa, naglakas loob kang apihin ang aking inapo na si Sian. Sinira mo ang ating alituntunin sa pamilya. Ang lakas ng loob mo. Bumaba ang ninuno. Iyak dahil sa mga suwal na inapo. Naistorbo ang katahimikan ng ating ninuno. Anong bumaba ang ninuno? Ginagaya lang ng malandimong ito ang mga espiritu. Walang galang. Mula ng gabayan ko ang pangunahing pamilya na mahanap. Ang nag-isang lahi ni Sian. Patuloy mong pinipigilan ng palihim. Akala MOBA hindi kayo alam? Lumuhod ka at hining yung tawad. Huwag mong isiping makakaloko ka sa akin nang iyong mumunting sa lamang ka. Kung gusto mong lumuhod ako, dapat tunay na magpakita ang ninuno. Talaga bang bumaba ang dakilang ninuno? Sixu ay sumira sa ating alituntunin, nagdulot ng kaguluhan sa pangunahing pamilyang Shen. Ipataw ang parusa sa pamilya, si Sian ang magsisilbing tagapagpatupad. Opo, Nagkutsaba kayong buong pamilya para lokohin ang lahat. Huwag kayong maniwala sa kanila. Sin, kahit papaano ako ay iyong ina. Wala kang respeto sa nakatatanda. alituntunin ng pamilya. Ito ang kagustuhan ng ninuno kung hindi ko ito susundin. Iyon ang tunay na kawalan ng respeto. Dakilang ninuno, ako po'y inyong apo. Ako po'y isusulat na si Changning, ang tunay na binibini. Sa talaan ng angkan. Mas mabuti naman. Ikaw ay mas matalino kaysa kay Tsu. Umalis na ang ninuno, si Lola Qiangning ay nagugutom na. Ang pagsakop ng ninuno ay nakakapagod. Dadalhin kita ni Lola para kumain ng malaking hita ng pato. Ginang, pangalawang hapunan na ito, bata pa po ang binibini.
Hindi ba masama sa kanya ang ganito karaming pagkain? Siningbaw ay lumalaki pa, masarap kumain ay biyaya. Ano ang sabi ng manggagamot sa Duke? Talaga bang maayos na ang kanyang kalusugan? Kahanga-hanga. Mula nang bumalik ang binibini, lumakas ang kalusugan ng Duke. Kamakailan lang ay namangha ang manggagamot. Sinabing ganap na gumaling ang Duke, mas malakas pa kaysa karaniwang tao. Napakaganda. May pag-asa ang aming pangunahing pamilya. Itago muna natin ito, hayaan muna natin magpakita ang mga masasamang elemento, at magpakita ng kanilang tunay na kulay. Ningbao, ikaw talaga ang swerte ng aming dukado. Ginang, nagpadala ang pangalawang ginoo ng isang tao para maghatid ng regalo sa ate mo. Papasukin mo na siya. Nasiraan ng binti ang pangalawang kuya mo at nagpapagamot sa labas. Ang pangatlong kuya mo ay may kapansanan sa pag-isip at hindi maaring makipagkita. Ang ikalimang kuya mo ay nasa paralan. Matatagalan pa bago siya makauwi. Kuya, may mga kuya rin ako sa langit, lalo na ang pangalawang kuya. Laging kinukuha ang pagkain ko at nagkukwento tungkol sa akin. Hindi ko gusto ang mga kuya. Huwag kang matako, Changning. Sila ay mga ampon mula sa digmaan, mga ulila ng mga sundalo. Ang kanilang mga ama ay matalik na kaibigan ng iyong ama. Tiyak na magugustuhan kanila. May Lola at AMA AKO Changning. Sapat na iyon kahit wala akong mga kuya ayos lang. Munting binibini. Ginto, ilang kilong karne ang mabibili nito? Munting binibini, ito ang regalo ng pangalawang ginoo para sa iyo, sabi niya. Ito lahat ay galing sa pangalawang kuya ko. Ang sarap pala magkaroon ng kuya. Sana marami pa kang kinaganito. Sabi ng pangalawang ginoo, hindi siya makakadalo dahil sa kanyang binti. Pinapatawad niya sa pamamagitan ko. Sisi. Ang pangalawang kuya mo ay matalino, magaling sa lahat ng bagay. Siya ang pinakamatalino sa lahat ng mga bata. Kung hindi nasira ang kanyang binti, magiging tulad ng iyong ama, maglilingkod sa digmaan at magtatagumpay. Huwag kayong mag-alala, Lola, nakakita na manggagamot ang pangalawang ginoo sa timong. Sabi, kung susundin ang gamutan, makakatayo siya sa loob ng 3 buwan. Toto ba? Pero, kulang pa ng isang halamang gamot, mahirap hanapin ang damong ito. Marami nang naghahanap, hanggang ngayon wala pa ring nakikita. Ano na ang gagawin natin? Kung wala talaga, pupunta ako sa palasyo para humingi ng tulong sa Reyna. Madali lang ang damong yon. Meron ang matandang tagapag-alaga ng bundok. Matandang tagapag-alaga ng bundok? Ang matandang tagapag-alaga ng bundok sa nayon ng Changshan. Pupunta ako sa kanya mamayang gabi. Hindi pwedeng ikaw lang, bukas na lang, hindi naman ito nagmamadali. Lola, ako. Sasama ako sa kapatid ko. Pumunta. Eugene, nakauwi ka na, mabuti, samahan mo ang kapatid mo. Mas kampante ang lola. Ang ikalimang kuya ay may balbal na pananalita. Dahan-dahan lang, mahal, tibayan mo ang loob mo. Munting kaibigan, huwag kang mahulog sa akin. Kung hindi. Ipapadala kita sa impyerno. Lola, kumusta na ang sugat mo? Walang kwenta ka, hindi mo kayang harapin ang isang batang gubat. Nagdulot sa iyong kapatid na babae na malunod, nagdulot sa akin na mapalo ng pamamahay. Hindi mo rin siya kayang kontrolin. Walang silbi ka, tapos makikipagtalo ka pa. Kung hindi para sa iyo na magmana ng titulo, makakaranas ba ako ng ganito? Sasabihin ko sa iyo, kung magpapatuloy ito, ang buong palasyo ng Duke, ay mapapasakamay ng batang ito na hindi tunay na anak. Nakikilala ng apo ang pagkakamali. Lola, sinabi ng pamilya ng panganay na ang bunsong babae at ang ikalimang binata ay pupunta sa likod ng bundok para mamitas ng halamang gamot at pinapauwi nila ang karwahe. Mamitas ng halamang gamot. Sa dilim at ilang na lugar na ito, kung gagawa tayo ng kalokohan, hindi ba't mas madali? Bigyan mo sila ng karwahe. Sobrang dami ng kinain na karne, kain tayo ng prutas para maibsan ang kabusugan. Hindi ito ang halamang panghilom ng litid. Oo. Persimmon. Subukan mo, matamis.
Kuya, hanap ka pang ganito, tikman ko. Sige. Maliit. Maliit na tuso, hintayin. Mainte. Ang daling lokohin ni Kuya. Kahit halamang gamot, hindi niya kilala. Huwag kang tamad, naghihintay si second brother na gamutin. Tumigil ka. Sinabi kong tumigil ka. Hindi mo ba narinig? Ano ang gusto mo? Ako, hahanapin ko si Chang. Changning. Magihich anti. May lakas ka? Anong hindi ko kayang gawin? Ang panganay na lalaki sa pamilya ninyo ay isang lumpo, ang pangatlo, isang tanga. Ikaw ay isang bungal. Kahit ang tatay mo ay isang basura na malapit ng mamatay. Hinampas Montag ako? Turuan mo siya, para malaman niya ang lakas ko. Sinong gago ang humampas sa akin? Hulan mo. Ang kite na ito, dumating sa tamang oras. Kapatid, takbo, takbo na. Walang makakaalis ngayon. Gusto mo lang away, halika. Hindi ako lalaban, hintayin kong mapagod kayo bago ako sumali. Sige. Ikaw mismo ang naghahanap ng problema. Hayaan mo akong ipadala ka sa impyerno. Sabi Montag hindi ka lalaban, tapos niloko Montag ako. Suntukin Montag siya. Malapit sa akin? Imposible. Tumakbo ka na. Huwag mo akong intindihin. Kaya, okay lang kayo. Bunganga. Nagpapanggap ka pang bayani. Binigyan mo ako ng dahilan para magalit. Isang hamak lang siya. Anong takot ninyo? Zugurin ninyo siya. Mga walang kwenta, hindi pa kayang talunin ang isang batang babae. Ikaw na ang susunod. Gusto mong mamatay? Tingnan Montag ako. Hinampas mo ang kuya ko tapos magpapanggap kang hari? Hey, pariin kita. Alam ko, nagkamali ako. Kagaya ka pa sa kuya kayo walang haya. Mahina ang katawan ko bilang mortal. Ilang suntok lang, pagod na ako. Ngayon, ipagpapatawad kita. Kung may susunod pa, hindi na ako magpapatawad. Changning, hintayin Montag ako. Bakit sumasakit ang dibdib ko nang makita kong inaapi ang kuya ko? Gutom lang siguro ako, kinina natin ang mga halamang gamot at umuwi na tayo. Diyos ng bundok, ilabas mo na ang mga magaganda mong gamit. Para Saakin. Ah, ikaw pala ang ikasyam na prinsip, Sigsig. Niloloko MOBAAKO? Ito lang ang mayroon ako na maipagmamalaki. Huwag mo sanang ikahiya. Ayaw ko nung nga ito. Ilabas mo na ang mga mamahaling halamang gamot mo. Sige.
Alisin mo na ang mga pisa't aso mo. Huwag mong takutin ang kuya ko. Ate. Ate, okay ka lang di ha? Okay lang, nakuha ko na ang gamot. Ang galing. Sa wakas nakauwi na. Lola. Lola, ako. Kami. Anong nangyari sa iyo? Vala. Halika. Narinig kong lumabas kayo nang walang kasama. Nakakabahala talaga kay Lola. Oy. Ayaw niyang may kasunod. Siya lahat ang may gawa. Ang hanap. Sana magamot ng mga halamang gamot na ito si Kuya. At hindi masayang ang hirap mo at niningbaw. Siguradong gagaling ang pilay ng pangalawang Ginoo. Wala lamang sujingkaw, dito may hindi bababa sa ilang iba pang mga herbs din. Bihirang halamang nasa matandang sulat lang makikita. Sa buong buhay kong pagdodoktor, isang karangalan ang makakita nito. Napakadali lang niyang nakahanap ng maraming gamot. Siningbaw talaga ang swerte ng angkan. Shenyo Jin. Lumabas Kariyan. Ano NG nangyari? Yang ampong niyo walang modo. Naglakas loob pang manapak ng tunay na Ginoong Sitsinghui. Kung wala kang paliwanag, hindi ako alis. Si Changning ang nanapak, paano? Paano mangyayari iyon? Magsalita ka naman, iyak ka lang kapag napalo. Tinutulungan ko si Fifth Brother at si Changning sa paghahanap ng gamot sa bundok para magtulungan tayong pagalingin si Second Brother. Hindi lang sila nagpapasalamat, pinagbintangan pa akong nagpapapansin. Pinagbuhatan pa ako ng kamay, sugatan ako sa katawan. Kasinungalingan. Ikaw ang nag-utos bagbigin si Fifth Brother. Sinasabi mong nanapak ako, mas marami nga sugat ko kaysa sa kanya. Kayong dalawa ang nanapak sa akin. Si Fifth Brother lang ang makakapagsabi ng totoo. Ikaf. Nandito kami ni Lola Montag. Nanapak KPA. Walang pinag-aralan. Utal KPA. Magdadahilan ka. Palayasin na dapat sa angkan ng Shen. Dukshen ay luma at nalito. Kahit na sino na lang pinapasok sa bahay. Naipasa ko na ang espiritu kay Fifth Brother kanina, gayon. Kailangan lang niyang mag-breakthrough. Nanapak sila ng kapatid, sinira ang kapayapaan ng angkan. Lumabag sa batas ng angkan ng Shen. Dapat bang tig 20 palo bawat isa? Wala itong kinalaman kay Bunso. Ako si Shen Yujin ang nanapak. Ako ang nagawa, ako ang mananagot. Bakit biglang naging matatas ang salita ng batang ito? Astig ka Fifth Brother, sinabi mo ang totoo. Lola, mula nang malunod si Shen Miaoy at ang pagkilala sa kanyang pagiging apo, may galit na sila kay Bunso ngayong araw na ito. Hinabol kami hanggang sa likod ng bundok at pinatuko at minura pa ang pangalawa at pangatlong kuya pati si tatay. Hindi ko na napigilan kaya ako umaksyon. Lola, si Kuya Tsinghui ay may balak talaga. Ang daming dala nilang alila. Buti na lang mabilis kami tumakbo. Kayong mga sinungaling. Si Tsinghui namin ay mabait at sunod-sunuran mula pagkabata. Hindi siya gagawa ng ganyan. Kayo ang unang nanakit. Kayong mga walang utang na loob. Kakakabalik lang ni Ningbao. Hindi dapat magkagulo. Kung magpapatuloy pa, baka may kumalat na tsismis. Masisira ang pangalan ni Ningbao. Tigil na. Tapos na ito. Kung gusto mo ng katarungan, magreklamo ka sa opisyal. Pagdating ng panahon, hulihin ang mga alila at imbestigahan. Naniniwala ako na malalaman ng autoridad ang katotohanan. Pwede rin akong himarap at ipatawag si Batalang Bandok bilang saksi para malaman kung sino talaga ang unang nanakit. Magreklamo sa opisyal. Gusto mong malaman ng buong lungsod na sinaktan ninyo si Tsinghui namin para mapahiya kami. Hindi pwede.
Alis na tayo. Walang kwenta. Nasaktan ng walang dahilan. Sabay ng nanay mo ngayon uwi, bakit wala pa? Bakit hindi nyo sinabi na sinaktan kayo ng mga alila? Nasaan ba ang mga sugat ninyo? Mas malala ang kay kuya o kay lang ako. Gutom lang ako. Okay lang din ako. Tara, dadalhin ka si Bunso SA10 Suge. Sige. Si Suen at Eugene. Ay gumaling na. Unti-unti. Nagkakaroon na ng pag-asa ang buhay. Ning Bao. Talagang swerte NG Duke S-Mansion. Bilis kuya. Punta na tayo. Kung mahuhuli tayo sa Zhensai, maubos na. Ang crystal shrimp dumplings, squirrel-shaped mandarin fish, at candied yam. Ano biayang tatlong tanggang yan? Napapagod na ako kakahana. Tatlong tanga. Sino? Si Kuya. Huwag mo saktan. Ihatid mo si Bonso. Akala Montag talaga prinsipe ka? Titingnan KBA NG Young Miss NG Duke S-Mansion. Isang basurero. Kainin mo na yung panis na tinapay para matapos na ako. Oya Lila. Hinahamak Montag si Kuya K.O.? Fifth Young Master, ikaw at Young tatlong tanggang. Wala akong relasyon sa Duke. Payo ko sa'yo. Huwag kang makialam. Umalis ka. Bitawan mo ako. Sinaktan mo ang aking kuya, dapat kang mamatay. Hindi ba ito si Changning? Isang anak sa labas lang na hindi dapat ipakita. Ako ay naglilingkod kay Second Young Madam ng mahigit 10 taon. Sinaktan mo ako, nagawa mo ang isang malaking kasalanan. Sige, gagawa ako ng mas malaking gulo. Ang dumi. Ang galing ng kapatid ko. Kuya, araw-araw ka ba niyang inaapi? Sabihin Montag kay Changning. Gagawin ni Changning siyang parang giniling. Kapatid. Suotin. Para sa akin. Ako mismo ang gumawa. Ang ganda mo sa suot mo, kapatid. Si Changning, ang dakilang dalaga. Ang lakas ng loob, kakapasok lang. Natutong mang-api ng mga matatanda sa bahay. Sino ka naman? Inapi niya ang kuya ko, dapat siyang saktan. Ang loko-lokong ito, nagawa pa akong matakot. Tulungan ninyo ako, Second Young Madam. Sinubukan kong pigilan ang Third Young Master na kumain ng panis na pagkain, pero biglang pumasok si Changning. At sinaktan ako ng walang pakundangan. Pakiusap, Second Young Madam, ipaglaban ninyo ako. Second young madam. Ikaw si Shinshing Hui. Ang ina ng magkapatid. 2 araw lang akong wala, biglang may anak sa labas ang pamilya. Sinaktan pa ang aking huier, at ngayon ay hinahamak. Ang aming pangalawang pamilya. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon, walang hiya kang bata. Naku, malupit ang second aunt, at ayaw na nga sa amin, delikado ang kapatid ko. Second aunt. Maging maingat sa pagsasalita. Ang masamang alipin na ito ang umapi sa kuya ko. Ang kapatid K.O. ang nagbigay ng leksyon. Fifth Young Master, mali ang akusasyon ninyo. Mahigit 10 taon na akong naglilingkod, hindi ko kayang saktan ang amo. Si Third Young Master ang nahulog. Ikaf. Narinig kong hindi ka na nagkakandara pa, Eugene, ngayon lang gumaling. Natutong sumagot sa nakatatanda. Ako. Ipikit mo ang iyong bibig. Nanay mo ba siya? Anong sinabi mo? Sabi ni Lolo Kapitan, kapag nagkamali ang anak sa pamilya, saka lang lalabas ang magulang para ipagtanggol. Hindi ba't ipinagtatanggol mo siya ngayon? Walang hiya kang batang tu. Ngayon lang. Ako na ang magdidisiplina sa'yo kapalit ng magulang mo. Puro kasalita. Buong ginang, ako po'y inyong ipagsanggalang. Tulungan niyo siyang tumayo. Anong itsura ng pag-iyak ng ganyan? Pungginang. Grabe ang kalokohan ni Changning. Hinampas niya ako at tingnan niyo. Anong ginawa niya kay Inang Lee?
Buong ginang, 30 taon na po akong alila sa Shen family. Masipag at tapat, hindi pa po ako nakaranas ng ganitong paghamak. Wala na pong saysay ang mabuhay pa. Tiyak na paparusahan siya ng malubha ng buong ginang ngayon. Di ba? Ningbao, hindi ka ba tinakot ng dalawang to? Lola, inapi nila ang kuya ko, pinakain pa siya ng Amag na Siapeo. Dinungisan pa nila ang bunso. Sabi anak sa labas raw. Nuy, inakala kong mabait kang tao. Kaya ipinagkatiwala ko sa'yo si Ashaw. Di ko inasahang magta-trader ka pala. Inapi ang third young master, minumura si Ningbao. Mga tauhan. Itapon ang alilang walang respeto na tubago magumaga. Pung ginang, kahabagan niyo po ako. Second young madam, tulungan niyo po ako. Sinunod ko lang po ang utos nyo. Kayo po ang nagsabing pabigat ang third young master. At utos enyo pang antayanting pahirapansia. Kasinungalingan. Palipazay desperado kat ako'y isinus umbong. Dalhin nyo na siya. Sandali. Lola, hindi lang nila inapi si kuya, pati po ang kanyang pagkaulyanin. Ay dahil sa masamang pamamaraan nila. Ano? Sinasabi mo bang sinadyang gawan ng masama ang kuya mo? Ang gamot na ibinigay nila itinatawag na Snake Scorpion Grass, galing sa Bai Chao Tang Pharmacy. Ang Snake Scorpion Grass ay nakamamatay na lason, madali pong malaman kapag imbestigahan. Paano nalaman ng pesting to ang sikretong yon? Buong ginang, noong magkasakit si US How, nasa magulang po ako't wala akong kinalaman dito. Kung wala namang kinalaman si second aunt, ikaw na lang. Inang Li ang mananagot. Dalhin sa Shen Ting Sai. Buong ginang, hindi ako. Si second young madam po ang nagbigay ng gamot. Hayaan ang matandang alipin na samantalahin ang kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan. Ilagay sa matamis na sabaw ng ikatlong ginoo at ipainom. Nahilo ang ikatlong ginoo sa ilang subo. Hindi namatay ngunit naging tanga. Hindi talaga ako yon, kayong taksil na alipin. Nagplano ka ng pagpatay para sa kayamanan, tapos ako pa ang isusumbong mo? Lola, huwag kang makinig sa kanyang kasinungalingan. Maniwala ka sa akin, wala akong kinalaman. Mabangges na puso. Kung hindi lang dahil sa takot, na madumihan ang mga mata ng aking bunting tiyangin. Nais kong balatan kayong buhay ngayon din. Mga tauhan. Ayon sa alituntunin ng pamilya, bagbugin ang dalawang babaeng ito, at palayasin sa angkan ng Shen. Opo. Lola, kahabagan. Lola, kahabagan. Bastos lang yan. Anong masama kung patayin ko siya? Ang pangunahing sanggay ng pamilya ang humahawak sa titulo ng duke. Dapat kayong lahat mamatay. Ang Ingri. Kasalanan ko ang hindi pagiging mapagmasid, kaya ka naging ganito. At naapi ng ilang taon. Lola, Pasensya na sa iyo. Droga lang naman ang nagpalito sa isip mo, madali lang yan. Lola, huwag kang umiyak. Yue Ju, nakauwi na. Ikalimang kapatid. Ikafnga, ang nawawalang si Changning na matagal nang hinahanap. Ningbao, nagpakita ka ba ng mahika? Hindi ba't magkakaroon ito ng masamang epekto sa iyo? Ayos lang, pinoprotektahan tayo ng ating mga ninuno. Ikasyam na prinsip, hindi namin kayang tanggapin ang kredito. Yueju, Eugene, tanda ninyo. Sa hinaharap, kailangan ninyong ipagtanggol ang inyong kapatid na babae nang walang pasubali. Walang sinumang dapat mang-api sa kanya. Susundin ng apo ang payo ng lola. Tapos na ba ang lahat? Tara na pimanta sa Jean Xiaogu. Si, isa-isa talaga, hindi mapakali. Lola, may masamang nangyari. Ang ikalawang binibini. Pinarusahan ng matandang Shen ang ikalawang binibini. Ganito ang nangyari, yung bastos na batang babae. Madali lang niyang napagaling ang tanga. At madali ring nahayag. Ang paglalason ng ikalawang binibini. Oo, Lola. Napakabihirang talaga ni Changning. Kailangan mong ipaghiganti ang ikalawang binibini. Ang 100 Flowers Banquet sa palasyo ngayong taon ay pinamumunuan ni Consort Liu. Pinsan siya ng pamilya ng pangalawa,
Ipaabot natin ito sa palasyo. Siya na ang bahala diyan. Lola, Simula nang bumalik si Miss Changning sa ating duking bahay, ang mga tao sa pangalawang pamilya ay sunod-sunod na nagkakaproblema at yang batang yan ay may kakaibang mahika pa. Si Concubine Liu ay malapit sa mga tao ng Sun King Taoist Temple, di ba? sabihin Montag kay Concubine Liu. Na ipapatay ng mga tao ang babaeng mangkukulam. Lahat ito ay para sa akin. Mga bago ito sa Jin Chufang. Maganda siguradong titingnan ang ating Ningbao kapag suot niya ito. Kaya binili ko lahat. Ningbao, gusto mo ba? Gusto. Gustong-gusto ni Ningbao ang mga kumikinang. Sa murang edad, ganyan na kagastador. Inay, masyado ninyong pinapamihasa si Changning. Bakit hindi? Bigyan na lang natin ng pera si Ningbao. Para bilhin ang gusto niya. Kapag kulang, hingi lang kay tatay. Alam ko na, walang makakatiis sa charm ng kapatid kong babae. Tara na. Kapatid, may regalo rin kami para sa iyo. Ningbao, ang piging sa palasyo ay hindi tulad ng sa bahay. Kailangang sumunod sa mga patakaran. Sumama ka sa lola, huwag kang magbibigay ng dahilan para mapahiya. Ang mga lutuin ng palasyo ay napakasarap. Kailangan kong tikman ang lahat ngayon. Ito ba yung anak sa labas na kinilala ng duking bahay? Mukhang ordinaryo lang. Halatang galing sa probinsya, puro kain lang ang alam. Hindi tulad ni Miaoy na may ugali ng isang dalagang may pinag-aralan. Salamat sa papuri, mga at. Galing ako sa probinsya, hindi ako sanay sa mga ganyan. Nasa lugar akong puno ng kayamanan, natural na nahihiya ako. Wala ba kayong sakit? Kayong mga matatanda. Inaasahan niyo sa isang bata ang ugali ng isang dalaga? Tumatawid pa lang ako kung hindi pagkain ang pag-usapan, ano pa? At saka, may mga daladala kayong mga aso't pusa, magdasal na lang kayo ng madalas. Huwag kang magsinungaling. Anong aso, Chipuza? Ningbao, ano ba? Ang sinasabi mong aso't pusa. Mga hayop na pinatay niya dati, hindi makapunta sa kabilang buhay. Sinusundan siya. Sa murang edad, gumawa ng ganyan? Ang mga apo ng pamilya. Ay nasira na. Ipaliwanag mo ng maayos. Lola, yumipaw na tayo, gutom na kayo. Siege. Dumating na si Concubine Liu. Mamaya ka na. Upo na ang lahat. Halika. Ngayon ay sagana sa bulaklak ang hardin ng palasyo. Bihira ang ganitong magandang tanawin. Walang kwentang umupo at uminom ng alak. Mas mabuti pa na ang bawat isa sa inyong mga dalaga ay magpakita ng kanilang talento upang maging mas masaya ang pagdiriwang na ito. At magdagdag ng isang piraso ng elegance, ano sa palagay ninyo? Consort Liu, nais kong magpakita ng aking hamak na kakayahan, si Miaoy. Tutugtog ako ng isang piyesa para sa ikasasaya ng lahat. Napakagaling ni Miss Shen sa pagtugtog ng piano. Nakakaaliw, tingnan mo ang mga paru-paro na dumating. Maganda ang sining na konsepto, hindi ang kui. Pamangkin ni Consort Liu. Maliit na bagay lamang ito, sobra ninyong pinupuri. Hindi tulad ng iba, pagdating dito ay kumain lang ng kumain, baka. Wala namang may papakitang talento. Hindi ba pwedeng kumain ng maayos? Hindi ba pagkakit lang ng ilang paro-paro? Ano ba ang hirap doon? Anong nakakairitang tunog iyan? Tigilan mo na ang pagtugtog. Ganito pa lang ay nagsasabi ng makakaakit ng paru-paro. Talagang ikinahihiya ng ating mga dalagang mahal. Bumaba ka na. Daang ibon na sumasamba sa Phoenix. Paano ito possible? Nais kong ihandog ang kababalaghang ito sa dakilang ki, si Kangning, upang batiin ang dakilang ki sa kanyang kapayapaan at kasaganaan. Mabuti. Magandang sinabi. Magaling ka, Changning. Consort Liu, ang ganitong kababalaghan ay tiyak na tanda ng pagsang-ayon ng langit sa dakilang ki. Gusto ko sanang sirain ang kanyang reputasyon sa pagpapakita ng talento. Hindi ko inasahan na siya pa ang magkakaroon ng magandang kapalaran. Nararapat siyang bigyan ng gantimpala.
Mga tauhan, kunin ninyo ang aking set ng pulang ginto at ruby na alahas, kasama ang 100 tile ng ginto. At ibigay ito kay Binibining Changning. Salamat. Sa Gantimpala and I Consort Liu. Ang batang galing sa probinsyang ito ay kinain ang lahat ng aking ningning. Buti na lang may reserba si Lola. Hindi ba't ito si Master Zhuangking ng Sun King Temple? Ano ang Consort, pagbati ng isang mahirap na tao. Habang dumadaan ako sa palasyo, bigla kong nakita ang iyong bulwagan na napapalibutan ng masamang espiritu. Dumating ako upang alamin ang kalagayan ng consort. Demon o multo, sa isang sulyap ay malalaman na. Protektahan ang consort. Siya ay isang mangkukulam. Ang daang ibon na sumasamba sa Phoenix kanina ay gawa ng kanyang black magic. tumigil ka? Si Changning ay ang tunay na anak ng Duke ng Shen. Paano siya magiging multo? Hindi siya maaring maging multo. Kahit nakilala si Master Zhuangking sa kanyang reputasyon, hindi ka dapat magsalita ng walang basehan at magparatang ng basta-basta. Ang Duke ng Shen na halos walang buhay ay biglang naging malakas. Ang pangatlong anak na dati tanga ay naging matalino. Ang ikalimang prinsip na may kapansanan sa pagsasalita ay biglang nakapagsalita ng malinaw. Napakakakaiba nito, hindi ba ito sa lamang ka? Narinig ko na si Master Zhuangking ay may mataas na kakayahan. Kayang palisin ang masasamang espiritu at kilalanin ang mga demonyo. Noong nakaraang taon ay tumulong pa siya sa bahay ng Duke ng Zhen. Napalisin ang isang halimaw, kung siya talaga ay isang halimaw, at nananatili sa tabi natin. Hindi kaya niya tayo saktan? Ang lakas ng loob mo, Changning. Bilang isang halimaw, naglakas loob kang pumasok sa palasyo. At gumamit ng salamangka upang linlangin ang lahat, guluhin ang pamahalaan, mga tauhan. Patayin ang babaeng halimaw na ito, huminto. Consort Liu, batay lamang sa salita ng isang tao. Ay huhusgahan mo na ang aking apo, napakadali naman nito. Ang aming pamilya ay tapat sa loob ng maraming henerasyon. Hindi namin hahayaang may manghamak sa amin ng ganito. Ikaf. Kung sino ang sabihin mong halimaw ay halimaw na agad ayon sa iyong kakayahan. Mukhang walang maglalakas loob na sumalungat sa iyo sa mundong ito. Ang babaeng halimaw na ito ay nagtatangkang magdahilan pa. Ang pagdalaw ng mga ibon sa Phoenix ay tanda ng kasaganaan. Dapat may taong may mabuting puso upang maakit ito. Isang batang taga-probinsya. Ano ang kanyang karapatan? Ipapakita ko sa iyo ang tunay na anyo mo. Ang galing, isa pa. Ito. Hindi ba sinabi mong ipapakita mo ang tunay na anyo ng kapatid ko? Nazana? Hindi ko inasahan, ang babaeng halimaw na ito ay may kakayahan din. Maliit ang tingin ko sa kanya. Langit at lupa, ang tunay na pinagmulan. Ang panlilinlang ng halimaw, ipakita ang tunay na anyo. Ito. Ang lakas ng apoy, sayang naman kung hindi gamitin. Masarap ang inihaw na manok sa kahoy ng peach. Pero sabi ni Lola, kailangan kumain ng maraming gulay kamakailan. Ang aking mahiwagang espada, ginamit mo para mag-ihaw ng pakpak ng manok. Lalabanan kita. Tama na. Ito. Ang aming marangal na tahanan, hindi ka dapat. Isang mangkukulam na nagpapanggap, hinahamak mo kami. Consort Liu, Taoist Shenqing. Ang walang basehang paninirang puri ay hindi dapat patawarin. Makinig ka, consort, sinira ng babaeng halimaw na ito ang aking espada. Ipinapakita nito ang kanyang malakas na salamangka. Dapat siyang alisin ngayon, upang matigil na ang lahat ng panganib. Kung hindi alisin ang babaeng halimaw, magdudulot ito ng panganib sa mga tao. Gawin natin ang sinabi ni Taoist Zhuangking. Huwag niyong galawin ang aking nimbaw. Mahal na Rainer. Ang mga anting-anting at espada ay biglang nagliyab. Hindi ito magagawa ng isang bata kung siya ay nagpakita ng tunay na anyo. Ang Duke's Mansion ang unang tatamaan at ito rin ay para sa inyong kapakanan. Para sa kapakanan ng inyong Duke's Mansion. Kumilos. Kung siya ay demonyo, ako rin ay demonyo. Mahal na Rina, mas mabuti pang sunugin mo na rin ako. Akala mo ba ay hindi ako maglakas loob? Ang buong Duke's Mansion ay isang dugo. Mahal na rin na Liu kung gusto mong galawin si Ning Er. Maliban na lang kung patayin mo muna ang buong Duke's Mansion. Walang pakundangan na tumayo sa harap ko. Ito ba ang turing ng pamilya? Ikaf. Kayong lahat. Kayong lahat ay nagbabanta sa akin.
Mahal na Rainer, sanay maintindihan Montag. Pagkatapos umuwi ni Changning, nagsimulang magbago ang palasyo. Gumaling na si Sin. Ang aking mga apo ay lumalakas ng lumalakas araw-araw. Kung may mali man es ay Chongning. Siya ang banal na batang nagbibigay biyaya sa aming angkan ng Shen. Hindi siya masamang demonyo. Lola, demonyo o banal. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Pari, mayroon ka bang salamin na nakikita ang demonyo? Ano ba talaga siya? Tignan natin sa salamin. Ito ay banal na salamin na minana mula sa aming ninuno, puno ng kapangyarihan. Kahit na banal o demonyo, makikita ka agad sa salamin. Sinasabi ninyong ako'y banal, pero nararamdaman kong inaapi ako. Hinahamak ninyo ako sa pagsasabing ako'y demonyo, kayo'y walang alam. Nagkukunwari ka pa, tingnan natin kung ano ka talagang demonyo. Ang mga mata kao. Bulajan kita. Ang kapatid ko ay tunay na banal. Tingnan ninyo, kumikislap ang ginto, tanda ng banal na bata. Ang kapatid ko ay hindi demonyo, kundi banal na bata na nagkatawang tao. Napi ang iming ningbaw. Ang salamin na ito ay napakababa ng kalidad. Bakit walang pang-ayos ng mukha? Paano ito nangyari? Mahal na Reyna, ngayon ay malinaw na ang katotohanan. Si Ningbao ay hindi demonyo, kundi banal na bata na nagdudulot ng biyaya. Tiyak na ito ay kasalanan ni Parik Swanking. Naghasik ng kasinungalingan at nagplano para linlangin ang mahal na Reyna. Upang siraan ang aming angkan ng Shen. Mahal na Reyna, para sa angkan ng Shen. Para kay Changming, humihingi kami ng katarungan. Tama. Ang Duke's Mansion ay laging masaya't maunlad. Lahat ay dahil sa biyaya ng banal na bata. Tiyak na ang binibining Changning ay isang engkanto. Sa tingin ko, ang problema ay nasa taong ito na manggagamot. Kapag tiningnan sa salamin, siya ang tunay na demonyong nagtatago. Huwag po ninyong palalampasin ang taong ito. Mahal na Reyna. Mga tauhan. Ilabas ninyo sa palasyo ang mga gamot na ito na nakakalat ng kasinungalingan. Ibaba siya sa estado ng pulubi habang buhay siyang mamamalimos. Hindi, umalis na tayo, mahal na Reyna. Tatay, paano nakapasok ang manggagamot na ito sa palasyo ng basta-basta? Tiyak na may tumulong sa kanya. Ningbao, ang talino mo, naisip mo pa yon. Pero huwag muna itong ipagsabi. Tia, hintayin ninyo ako. Munting engkanto, ito ang aking pamanang kayamanan. Ibibigay ko sa iyo. Pwede ko bang haplusin ang iyong ulo para dumami ang swerte ko? Munting engkanto, ang aking asawa ay hindi pa rin nagbubuntis. Pahawakan mo naman ako sa iyo. Sisi. Ako rin, pahawa naman. Ito ay akin. Ikaw naman. Bilisan ninyo, ilabas si Ningbao. Baka masira siya sa kakahawak. Bilisan Montag. Hahabakan ka ulang sandali. Tatay, ang gintong lola. Ginto rin ito. Ningbao, hindi ba't marami kang nakuha ngayon na gintong hairpins at bulaklak? Bakit suot mo pa rin ang lumang hairband? Iba ito, binigay ito sa akin ni third brother. Inay, ang concubine Liu at ang asawa ng second brother na Liu ay magpinsan. Ang pangyayari ngayon at ang kanyang paghihirap, tiyak na may kinalaman siya. Sua. Ang concubine ay paborito ng emperador. Huwag na tayong gumawa ng gulo. Gawin lang natin ang ating tungkulin bilang mga lingkod, huwag nang makialam. Opo, Kahit ang concubine Liu ay mayroong royal sack. Sayang lang at naniniwala siya sa mga kulam at sumpa. Lalong lumalala ang masamang hangin, mawawala ang kanyang suwerte. Ningbao, huwag mong basta-bastang sabihin yan. Ang kulam na ito. Sa ating dinastya, ito ay isang malaking kasalanan na maaaring ikamatay. Talagang nakikita ko ito. Nahiya ang iyong tiya, kaya ikaw ang pagbubuntunan ng galit. Ano ba naman ang 2 oras na pagluhod mo? Namula na ang mga tuhod ko sa kakaluhod. Sige na, umuwi ka na at maglagay ng gamot. Maliit ko palang tingin ang babaeng iyon. Ngayon, si Master Swanking ay nabigo rin. Bagong galit at lumang sama ng loob. Talagang gagantihan ko si Shen Gogong. Masyado akong nagmamadali ngayon. Mula nang ako'y bigyan ng gamot ng pinsan mo.
upang makuha ang kapangyarihan sa Gogong Mansyon. Ilang taon ko na itong pinaghandaan. Kahit may mga maliliit na problema kamakailan. Pero hindi ko hahayaang siraan ng batang to ang mga plano ko. Ang mahalaga ngayon ay ang eksaminasyon ni Tsinghui. Ang Gogong Mansyon ay pamilya ng mga mandirigma. Si Tsinghui lang ang maaring makakuha ng titulo sa sining. Tutulungan ko siya sa palasyo para mabilis na umangat ang ranggo niya. Hindi mahirap na talunin ang panganay at sa huli, makuha mo ang kapangyarihan. At isauli ang pinsan ko sa Shen family, natural lang yon. Ang utak ni Tsinghui, hindi naman para sa pag-aral. Nakita na ni Master Shenqing. Ang pamilya Shen, si Shen Yujin lang ang may kapalaran ng Diyos ng panitikan. Ilagay mo lang ito sa bakuran niya. Kunin ni Tsinghui ang kapalaran niya sa pagsusulat. Tiyak na papasa siya. Salamat, Consort Liu. Ipapagawa ko na ito agad. Sino yan? Ang Bango. Kuya Lima. Bunso, May nakita ba kayong kakaibang inihaw na manok? Mali ang sinabi ko. Ang gusto kong itanong, may nakita ba kayong kakaibang tao? akala ni Kuya Tatlo hindi pa ako kumakain, kaya binilhan niya ako. Pero kumain na ako, hindi na ako gutom. Ito na lang ang inihaw na manok para sa bunso. Sige. Ang lakas kumain ng bunso, tiyak na mapalad. Kumain ka, PA. Masarap, masarap. Kuya Lima, hindi mo kailangang magpuyat araw-araw sa pag-aral. Tiyak na papasa ka sa eksaminasyon. Salamat sa bunso, ngayong gabi. Pagkatapos basahin ang librong ito, magpapahinga na ako. Ilan lang ang listahan. Bakit ang tagal ng alalay? Baka hindi niya nakita ang pangalan ko sa listahan. Kaya hindi siya makauwi. Huwag kang mag-alala, Kuya Lima. Sinabi ko na sa'yo, ikaw ang magiging top scorer. Ang yabang mo, baka masaktan ang dila mo. Hindi ako nagyayabang. Ang aking 5 kuya ang nasa unang pwesto. Ang kumpiyansa ng kapatid mong babae sa iyo ay sobrang lakas. Kung ganon, may lakas ka bang makipagsugal sa akin? Anong hindi? Sabihin mo kung ano ang taya. Simple, kung sino ang hindi makakapasa, siya ang kakain ng isang kusarang taogit na dilaw. Ano, kaya montak PA? Kajanda. Mukhang gutom ka, kaya mamaya kain ka ng marami. Bunso. Kapatid, huwag kang magulo. Paano mo basta-basta tinanggap ang ganitong pusta? Ate, Kaysa maghintay ka dito na walang ginagawa, bakit hindi mo nalang utusan ang mga alila na maghanda ng selebrasyon para kay Tsinghui? Para pagdating ng panahon, makikinabang din ang inyong pamilya sa kanyang tagumpay. Tsinghui, dalhin mo na ang matandang ina sa likod bahay. Isang kerida na pumapasok sa pangunahing bulwagan, gusto mo bang pagtawanan tayo ng mga opisyal na walang disiplina ang ating dukal na bahay? Lola, ako ay pinalaki na matandang ina. Ngayong ako ay magiging unang pwesto. Natural na malaki ang kanyang kontribusyon. Hindi ko nakikita ang anumang mali sa kanyang presensya. Sa halip, sa kabila ng pagiging kerida niya, nakapagpalaki siya ng isang tulad ko, na nagdulot ng karangalan sa dukal na bahay. Kapag nakapasa si Tsinghui at nagdala ng karangalan sa pamilya, hindi lang ang pangunahing bulwagan, kundi pati ang iyong posisyon bilang ina ng bahay, ay mapupunta rin sa akin. Matandang ina, ang anak ng ating dukal na bahay ay unang pwesto. Sino ang anak? Kanina ko pa naririnig na may anak ng dukal na bahay na nakapasa. Nagmamadali akong bumili ng paputok para sa selebrasyon, kaya nakalimutan kong tanungin. Ang mga opisyal na may dala ng balita ay paparating na. Pupunta na ako sa pintuan para maghintay. Kailangan pa bang itanong?
Zuempre Sieg Singhoy Ion. Hindi naman siguro yung bungal na hindi makapagsalita ng maayos. Hindi ako bonggal. Pero hindi ka rin naman nakapagsalita ng maayos ng ilang araw. Ang 10 taon na pagsusumikap, hindi mo kayang habulin sa loob ng ilang araw. Huwag kayong mag-alala, Lola. Hayaan na natin ang matandang ina dito. Para makita niya mismo ang kanyang apo na magdiriwang. Habang ako ay nagsusulat ng sanaysay, si Shen Yujin ay nag-insayo pa ng mga pampagulo ng dila. Kung may isang tao sa dukal na bahay na nakabasa, ako lang iyon. Kumuha ka ng isang balde ng taogit na dilaw, mamaya, pakakainin ko itong magkapatid na walang alam sa mundo, ng mainit-init. Oo. Huwag kang matakot, Banso. Kahit hindi ako ang top-notcher, hindi kita hahayaang mapahiya. Congratulations! Ang inyong anak ay naging top-notcher. Salamat sa inyong paghatid ng balita. Ito po ay para sa inyong sa. Lola, Walang anuman. Congratulations, Ginoong Yujin, top-notcher KO. Kuya, top-notcher ka. Hindi na sayang ang aming pag-asa sa iyo. Zino ang top-notcher? Ang ikalimang anak ng Duke. Shen Yujin? Imposible. Ako dapat ang top-notcher. Paano naging yung bungal? Lola, hindi mo ba sinabi? Shen Xinghui, huwag kang lalabag sa tuntunin. Ako ang iyong lola. Tawagin mo siyang tiyahin lamang. Inilagay ko na ang charm. Sa ilalim ng kama ni Shen Yujin. Ano ba talaga ang nangyari? Ang mga pakanan ninyo, hindi kayo makakatalo sa akin. Lolo, hindi ka naman mabait. Itinago mo ang candy na ito. Akala mo hindi kayo mahahanap? Ikasyam na prinsip. Mahirap ang ani ngayon, ito na lang ang natira. Tumidil ka. Kanina, sino ang pumasok? At ano ang ginawa? Ang alila mula sa kanlurang bahay, may daladalang charm, at inilagay sa ilalim ng kama. Malapit na ang eksaminasyon. May gumagamit pa ng ganitong paan para makakuha ng swerte. Shen Xinghui at ang kanyang mga kasabwat. Gustong kunin ang swerte ni Kuya. Para kay Shen Xinghui. Hindi mangyayari yon. Nais siguro ng ikasyam na prinsip na magbigay ng katarungan. Alis na ako. Bigay mo dito. Kuya, tingnan mo. Shen Xinghui, ito ang tanghalian mo. Narito ang iyong pagkain. Tiyahin, tulungan mo ako. Tiyak na may pagkakamali. Malinaw na nakasula sa balita. Ang pangalan ni Shen Yujin. Akala mo ba hindi ako marunong bumasa? Hindi po yon ang ibig kong sabihin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nagdududa ka ba na may dayaan ang eksaminador? Kung gusto mo, pumunta ka at magreklamo. Kung wala kang mahanap na ebidensya, huwag mong sisihin ang inang may bahay kung hindi na ako magpapakita ng awa. Shen Xinghui. Ang tunay na lalaki dapat handang harapin ang mga ginawa niya. Hindi ba't paborito mo ang taong dilaw? Halika, bilisan mo. Hindi ako talo. Hindi pwede na matalo ako. Ang mga mamahaling pagkain dapat kainin habang mainit. Halika, ete ang magpapakain sa'yo. Huvak. Huwag kang lalapit. Halika, king ka. Huvak. Huwag kang lalapit. Huvak. Si Jenny. Kung hindi mo kaya, huwag kang sumali. Walang kwenta. Lola, Kuya Lima. Ang itsura ni Shen Xinghui ay hindi ba't tinatawag na nagkakalat ng tae at ihi? Tama ang salita ng ate mo. Ano ito? Ito ay anting-anting na daladala mo. Hindi ito sa akin.
Bakit nasa katawan ni Tsinghui ang anting-anting na ito? Kaya pala. Tiyak na may nagsumpa sa aking apo, kaya siya bumagsak sa eksamen. Sir, ito ang ebidensya. Oo. Si Shen Yujin, pinalitan niya ang aking swerte sa pagsusulat. Kaya ako bumagsak. Ang pangkukulam ay mahigpit na ipinagbabawal at maaring makaapekto sa 3 henerasyon. Ang lumabag ay dapat dalhin sa husgado. Hindi, wala akong kinalaman. Sir, maniwala ka sa akin. Ang aking apo ay matapat, hindi siya gagawa ng ganitong masamang gawain. Huwag mong ibintang sa akin ang hindi ko ginawa. Ang duking bahay, sina Shen Yujin at Xing Huilang ang sumali sa eksamen. Kung hindi siya, di si Tsinghui mismo ang nagpahamak sa sarili niya. Sir, arestuhin mo na siya. Ako ang naglagay. Ning, hindi mo alam kung ano ito. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ay nakita ko sa ilalim ng kamay ni Kuya Lima. Akala kayo kay Xinghui ito. Kaya ibinalik ko sa kanya. Nagsisinungaling ka, hindi ito sa akin. Huwag mong ibintang sa akin. Zandali. Bata pa siya. Hayaan mo muna siyang magsalita. Sa loob ng anting-anting, may piraso ng damit ni Shen Xinghui. Kilala ko ito. Lola, paano mo nagawang gupitin ang sulok ng damit ko para sa anting-anting? Hindi ba't ito ay nag-iwan ng ebidensya laban sa atin? Tigilan Montag na yan. Ngayon, kinain mo na ang sarili mong sinabi. Chu, napakasama mo talaga. Para sirain si Eugene, gumamit ka pa ng kulam. Ngayong nahayag na ni Ningbao, nagbabaliktad ka pa ng katotohanan. Si Chu ng pangalawang sangay ng pamilya Shen. At ang panganay na apo ng pangalawang sangay na si Shen Xinghui. Gumamit ng kulam sa pagsusulik, sinadya ang top scorer, ngayon ay may matibay na ebidensya. Ayon sa batas, dadalhin sa strict penalty department. Lola, ano ang gagawin natin? Mag-isip ka ng paraan, kung hindi, ang pangalawang sangay natin ay talagang wawakwak na. Ikaf. Ikaw ang malandi na gumawa ng kalokohan. Sinadya mong sirain ang aming Tsinghui. Kayo ang may kasalanan, huwag ninyong idamay si Ningbao. Salamat sa inyo, mga kawani. Hulihin, oo. Lakat, Consort Liu, gusto kong makipakita kay Consort Liu. bilisan Montag. Si. Ate. Buti na lang nandiyan ka. Dobleng Zayan Gayon, naging top scorer si Eugene. At napalayas natin ang pasaway, dapat tayong magdiwang. Mukhang ang ate mo ay anghel na bumaba sa lupa. Hindi AKO Anghel. Ako ay maliit na tao mula sa langit. Kakakuha lang ng sulat mula sa iyong pangalawang kuya. Sabi niya, gumaling na ang kanyang binti. Ngayon ay pinamumunuan na niya ang aming Shen Army laban sa mga kaaway. Unti-unting gumaganda ang buhay. Salamat sa ating Ningbao. Bakit ako ang tinitingnan ninyong lahat? Ayaw ko ng kamain. Lola, ito ay para sa inyo. Napakahirap ng inyong trabaho sa buong Duke's Mansion. Dapat kayong magpahinga para mabuhay ng matagal. Lumaki na ang aking Ningbao, marunong nang mag-alaga. Ang pinaghiwa ni Ningbao para sa lola, siguradong pinakamasarap sa buong mundo. Ate, ito ay para sa akin? Panglimang kuya, ikaw ang naging top scorer, nagbigay karangalan sa Duke's Mansion. Kaya, ito ay hita ng manok bilang gantimpala sa iyo. Salamat, ate. Isang hita lang ng manok, masyado ka namang masaya. Salamat, ate. Ang sarap. Ang sarap talaga, bunso. Ang sarap. Nakakuha na ng chicken leg. Sumiksik ka.
Tatay, para sa iyo ito. Yuezeo. Eugene. Nakita mo ba? Galing kay Ningbao, ito ang pinakamalaking chicken leg. Tatay, matanda ka na, bakit ka pa nakikipag-agawan sa amin? Xinghoy. Tia. Nasaan si Lola? Mabigat na kasalanan ng pangkukulam. Hindi ko kayang iligtas ang inyong lola. Kung hindi ako isang konsorte, hindi mo rin siya maliligtas. Tia, lahat ng ito ay dahil sa pamilya ng panganay. Sila ang nagdala sa atin sa ganitong kalagayan. Patay na si nanay. Sa bahay ng kanyang pamilya, kumakain lang ng mumurahin. Kaawa-awa talaga. Tia, pakiusap. Ipaghiganti natin si Lola. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang araw ng kapanganakan ng emperador. Ang pamilya ni Duke Shen. Papatayin ko silang lahat. Ngayon ay araw ng kapanganakan ng emperador. Maraming dadalo sa palasyo. May mga dayuhang sugo rin. Sumama ka sa mga kuya mo. Huwag kang magpapaligaw-ligaw. Lola, bakit hindi ka sumama? Sa edad ko, hindi na ako pwedeng umupo sa ganong okasyon. Huwag kang mag-alala, Lola. Alagaan namin si Bunso. Mabuti. Malapit nang mag-alas. Sumama ka na sa amin sa palasyo. Duke. Pasalubungin ang handog mula sa Western Qiang at dalhin ito sa palasyo bilang handog sa emperador. Hindi magkasundo ang Western Qiang at ang ating bansa. Bakit sila magbibigay ng handog? Sundin ang utos. Zoer. Dalhin mo muna ang mga kapatid mo sa palasyo. Ziege. Ngayon ay aking kaawan at masaya ako na kasama ko kayong lahat. Naway mabuhay ang emperador ng walang hanggan at sumagana ang ating bansa. Magtagal ang inyong paghahari, tayo'y magtagay. Dumating ang sugo ng Western Qiang. Mahal na emperador, ako ay sugo mula sa Western Qiang. Iniutos ako ng aming prinsip na dumating para batiin ang inyong kaawan. Ang prinsip ng kaharian ng Qiqiang ay napakabait. Inutusan ako ng aming prinsip na dalhin ang kayamanang walang katulad sa buong mundo upang ibigay sa inyo, mahal na hari. Ako ay lubos na nagtataka, anong uri ng kayamanan ito? Nakaapat dapat sa titulong, walang katulad sa buong mundo. Ang mitolohikong halimaw na Taoti. Taoti. Nabasa ko lang ito sa mga lumang aklat, hindi ko inakalang totoo ito sa mundo. Ministro, dalhin mo agad ito, upang makita ko at ng lahat ang kagandahan ng mitolohikong halimaw. Jingwei, pakiusap, dalhin mo ang halimaw sa bulwagan. Tinala na. Buksan agad, gusto kong makita. Hinayaan ninyong isang aso ang kumatawan sa tao, tiye? Huwag nating ibunyag, alam nila ito. Nakasimula lang ng digmaan sa pangalawang kapatid. Hindi na tayo dapat makipagdigma sa ibang bansa. Kaya nila tayo ininsulto ng ganito. Mas mabuti kung hindi natin ibubunyag. Kung ibubunyag natin, dahil sa pride, tiyak na mapapadala ng hukbo ang hari at mahihirapan siya. Kaya walang nangahas magsalita. Bakit patay? Mahal na hari, mula sa malayo ko dinala ang mitolohikong halimaw papunta sa kabisera. Ligtas naman ito sa buong paglalakbay. Bakit na maipasa sa inyong bansa ay namatay ito? Ang pagtrato ninyo, mahal na hari, ay isang paghamon ba sa aming Qiqiang? Duke Shen, pinagkatiwalaan ka ng hari. Inatasan kanyang ihatid ang regalo ng Qiqiang sa kabisera, ngunit nagpabaya ka. Namatay ang halimaw. Sinadya mo bang sirain ang aming dakilang Qi? Mahal na hari. Pagkatanggap ng utos, hindi ako nagpabaya. Pakiusap, pakinggan niyo ako.
Mahal na hari, Futupong hindi nagpapaya si Dukshan. Palagi niyang inalagaan ang halimaw. Walang katibayan ng pagpapapaya. Nakita namin ito ng aming mga mata. Pakiusap, imbestigahan ninyo. May nagtangka sa aking ama. Iyak na may kinalaman ang pangalawang pamilya at konkubin Liu. Dukshan. Narito ang mga saksi at ebidensya. Ministro, may sasabihin KBA? Mahal na hari, ako ay inosente. Gusto lang naming lokohin ang inyong hari gamit ang aso bilang taoti. Hindi ko inasahan ang dagdag na biyaya. Kung may gustong pumatay kay Duke Shen, utulungan ko siya. Mahal na hari, ang aming prinsip ay naghirap para makuha ang halimaw. Ibinigay ito sa inyo bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit sinira ito ni Duke Shen. Ngayon, dapat bigyan ng hari ang kikyang ng paliwanag. Mga guwardiya, Isang aso lang ang namatay. Bakit ninyo papatayin ang aking ama? ang iba ay hindi makapagsalita. Ngunit si Changming ay isang bata pa lamang. Baka ito lang ang paan para maligtas si tatay. Ang taoti ay personal na nahuli ng aming prinsip. Hinahamon mo ba na ito ay isang aso? Wala man lang sungay, aso pa rin ito. Hindi ba alam ng inyong prinsipe na nasa aming dukado ang taoti Kailan pa nagkaroon ng taoti ang dukado? Katarant Adohan. Isang malaking katatawanan. Ang inyong dukado. Kung maipapakita ninyo ang taoti ngayon, hindi ko na ito pagtutuunan. Kung hindi, ang kaharian ng Kikiang ay hindi titigil hanggang sa mabigyang katarungan. Duke Shen. Totoo ba ang sinabi ng iyong anak, Your Majesty? May taoti talaga sa dukado. Maaari kong samahan ang aking kapatid na babae para kunin ito. Ziga. Kung hindi maipapakita ng dukado, ako ay kailangan ibigay si Duke Shen sa Sikyang para sa parusa. Mukhang hindi pa gumagaling ang kalokohan ng pangatlo. Maghintay kayo sa inyong kamatayan. OPO. Tari, dinala ko ang taoti ng ating pamilya. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng taoti ng dukado. Ikaf. Ito ang taoti? Ang taoti ay may sungay, may kaliskis ang buong katawan, buntot ng dragon, paa ng baka, at malaking bibig. Ngayon, sabihin mo, alin sa dalawang kulungan ang totoo? Akala montag beabata ako? Alam kong hindi gagana ang plano ni Third Brother. Tingnan mo. Kung hahaminin pa ninyo ang aking tatay, hindi kayo makakauwi ng buhay. Ito ang tunay na taoti. Ito ay para sa inyong prinsipe. Sabihin mo sa kanya na sa susunod na manghuli. Huwag na siyang magkamali. At magbasa na rin siya paminsan-minsan. Bakit siya umalis, Your Majesty? Isang maliit na bata lang, pero naresolba niya ang aking kahihiyan. At naprotektahan pa ang kanyang ama. Talagang pambihira. Your Majesty, Duke Shen. Alam ka o. Ayaw mong mapahiya ako. Kaya pinatay mo ang asong iyon. Napakatapat montag, Duke Shen. At pinarangalan mo pa ang ating kaharian. Lubos akong nalulugod. Bigyan si Duke Shen ng 10,000 tile ng ginto. Mahusay ang pagpapalaki ni Duke Shen sa kanyang anak. Bigyan ng 2 piraso ng Night Pearl. Salamat sa iyong kabutihan, Your Majesty. Mahal kong ministro, tumayo ka. Huwag mo akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang iyong matalinong anak na babae. Mahal kong ministro, Changming ang pangalan ng iyong anak, hindi ba? Tungkol sa kanyang pag-asawa sa hinahara. Mahal kong ministro, mayroon ka bang naisip? ang hari mismo ang mag-aayos ng kasal para sa aking mingbao. Akala ko ba ikaw ang mapapahamak, ngunit ikaw pala ang nakinabang. Pung Hari. Ang araw ng inyong kapanganakan ay pagdiriwang para sa lahat. Huwag nating sayangin ang oras dahil sa maliliit na bagay. Tamang-tama ang sinabi ng aking mahal na konsorte. Pag-usapan natin ito mamaya, mahal kong ministro. Ipagpatuloy ang pagdiriwang. Laging inaapi ng masamang babaeng iyon ang aking ama. Hindi ko ito palalampasin. Huwag muna, kapatid. Hindi ito ang tamang panahon para magalit. Tizin muna natin gayon. Tara na, halika. Kapatid, ito ay peach bone espesyal na ginawa ng kusina ng hari para sa araw ng kapanganakan. Gusto mo bang tikman?
Poong hari, ako po ay naghahandog ng regalo mula sa aming emperador. Luban lock. Hindi ba't yun ang tinaguriang pinakamahirap na mekanismo? Oo, ang mekanismong walang nakakapagbukas? Tama. Ito ang Luban lock na naiwan ng aming ninuno na si Luban. Walong haya. Si Luban ay isang pantas ng aming dakilangki. Kailan pa naging ninuno nila? Malinaf na. Sadyang ninanakaw ang kultura ng aming dakilangki. Zugong. Maging maingat sa iyong pananalita. Poong hari. Kung mayroong makakapagbukas ng Luban lock na ito sa inyong bansa, aminin ko na si Luban ay isang pantas ng ki. Ngunit kung hindi nila mabuksan, kailangan ninyong aminin na si Luban ay aming ninuno. At kusang magbibigay ng 300,000 tael ng pilak bilang bayad pinsala. Ano sa palagay ninyo? Ginagamit ang kasanayan ng aming ninuno para hadlangan kami? Talagang kayo'y ng api. Kung sabi ninyo ay sa inyo, bakit kayo natatakot na hindi mabuksan? O natatakot kayong matalo? Anong napakagaling diyan? Isa lang namang bantay sa pintuan ng langit yan. Isang bagay lang na nakasabit sa baywang ni Matandang Lu. Kalokohan. Ang dakilangki ay puno ng mga talento. Paano matatakot matalo? Kung gayon. Nabalitaan ko na ang ikatlong anak na lalaki ni Shen Gogong ay may pambihirang talino at isang bihirang alagad. Hayaan mo na lang siya ang magbukas nito. Ang loob ng Luban lock ay napakakomplikado ng mga pagkakabit. Tama. Maraming bihasang artisan ang hindi ito mabuksan. Ngayon, isang binatilyo. Nakakagaling lang sa pagkakasakit ang papabuksan? Parang sinasadya talagang pahirapan. Siyempre alam ng lahat na pahirap ito. Pero hiniling na mismo ng sugo. Kung tayo ay tumanggi, ano ang sasabihin sa labas? Hakang. Natatakot ang dakilangki sa kanilang maliit na bansa. Nakakainis. Iyak na alam ng sugo na nakakagaling lang ni Third Brother. At wala siyang karanasan sa paggawa ng kahoy. Pinili si Third Brother dahil talagang kalaban nila ang dukal na estado. Sinadyang pahirapan. Xiao Kue, bakit kaya gustong-gusto ng sugo ng Wa? Bakit kailangan mo nung pagtingin sa aking ikatlong kapatid na lalaki at hindi bumalik ito sa iyong mataas? Kanina ko lang nakita ang sugo ng Wa, na nagkikita ng palihim kasama ng abay ni Kongkugi na Liu. Pinag-usapan nila kung paano papahiyain si Third Young Master Shen. Sila na naman. Inyong kamahalan, ang angkan ng dukal na estado ay laging pinagkakatiwalaan ng maharlika. At ang katapatan sa inyo at sa bansa ang una nila. Kaya, baka naman. Bigyan natin ng pagkakataon si Third Young Master Shen na maglingkod sa bansa. Ang galing ng plano. Favoritismo para sa kapahamakan. Pagpatay gamit ang kamay ng iba. Yamang hinirang ng sugo. Subukan nan gar ni Third Young Master Shen. Ganun pe inyong kamahalan. Sa itsura niya, mukhang hindi niya mabubuksan. Kapag nagkagayon, para patahimikin ang galit ng mga tao, baka bawiin pa ni inyong kamahalan ang gantimpala sa duke ng Shen. O patayin si Third Young Master para ipakita ang kapangyarihan ng bansa. Gusto ninyong apihin ang kuya ko? Nagtanong ba kayo sa akin, si Qiangning? Lumitaw ka, Matandang Luban. Ito ay naging out na ang kanyang mataas ay tinatawag na maliit na Diyos para sa huling pagkakataon. Pambata na tambol. Ibigay ko sa inyo, hindi ba kailangan? Lolo Luban, tulungan ninyo ang kuya kong buksan ang Luban lock na ito. Para malaman ng Wa ang kapangyarihan ng aming dakilang ki. Sige, isa sa puso ko na ang katawan ng kuya mo. Ito. Nabuksan na ng kuya ko. Mabuti naman. Paano nangyari iyon? Tiyak na swerte lang. Talagang may ginawa ako. Hindi pwedeng basta-basta na lang mabuksan. Huwag naman senong kayo, kagaling-galing. Ay katulad ng pangalawang sangay ng pamilya namin na ayaw tumanggap ng pagkatalo? Sinong nagsabing ayaw kong tumangga? Sa palagay ko lang, isang paligsahan. Ang magdidikta kung kaninong bansa ang pilosopong si Luban ay parang masyadong minadali. Gusto mo pa ng paligsahan? Sige, ang kuya ko na ang magbibigay ng problema. Kung hindi mo ito masagot. Sa harap ng mga sugo ng iba't ibang bansa. Malakas na aminin na si Luban ay isang pantas ng ki. Tapos lumuhod at magmano ng 3 beses sa ki. At himingi ng tawad. Ang prinsesa ng Duke's Residence, medyo mayabang ba? Kahit paano, ang kanyang kuya ay bago lang gumaling.
Kung matatalo, tiyak na hindi siya patatawarin ng emperador. Ako, kahit paano, ay isang bihasang artisan, paano ako? Matatalo sa isang dating tanga? Sige. Inatanggap ko. Sa loob ng kahong ito ay may 9 na movable dowels. Kailangan mong i-rotate ang mga dowel ayon sa pagkakasunod-sunod ng 8 grams. Yan, kun, sin, sun, gin, tui, kan, li, et na para maunlok. May isang sandali lamang, subukan mo. Paano ito posible? Walang kahit na anong puwang. Tapos na ang oras. Tumupad sa pangako, lumuhod at himingi ng tawad. Si Luban ay isang pantas ng ki. Emperador, kanina. Ako ay naging padalos-dalos, nagkasala sa emperador, patawarin mo ako. Medyo masama ang pakiramdam ko. Emperador. Pakyunava. Sugo. Pagod ka sa biyahe. Dapat kang magpahinga. Sige. Shen Yu Eju. Ngayon ay nagdala ka ng karangalan sa ki. Pinahihintulutan kitang pumasok sa Ministry of Works bilang ika-6 na ranggo, namamahala sa mga gawaing kahoy at konstruksyon. Emperador, si Shen Yueju ay bata pia. Aga. Salamat sa kabutihan ng emperador. Emperador, nagbigay ka ng gantimpala, pero kung may sinumang sadyang mananakit sa kuya ko, paano, ITO? Ano ang ibig sabihin nito, emperador? Ang ibig sabihin ng kapatid ko, ang sugo ng hapon ay bagong dating, at pinili ang kuya kong bago lang gumaling. Ito ay hindi karaniwan. Emperador, ang sugo ng hapon ay humingi na ng tawad at umalis. Bakit pa natin ito pinag-initan? Oo, baka coincidence lang ito kung ipipilit. Magdudulot lang ng tsismis. Sumasang-ayon kami. MGA sip-sip. Sa tingin ko, kayo ay nagbibiro lang. Mga walang alam. Ang mga bagay sa korte, ang pag-usig ay hindi mo kayang unawain. Hindi ko naintindihan. Pero ang aking fifth brother ay naintindihan. Hayaan ang aking fifth brother ang bahala. Shen Yujin. Handa ka bang subukan? Zia. Your Majesty, ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang pumasa si Shen Yujin. Hindi pa niya lubos na naunawaan ang mga alituntunin ng korte. Ang pagpapaubaya ng pag-usig sa isang baguhan. Kung kumalat ang balita, hindi ba ito magiging katawa-tawa? Tama ang sinabi ni Consort Liu, ito ay isang malaking bagay. Kung talagang gustong imbestigahan, dapat humanap ng isang veterano, na bihasa sa mga batas at paraan ng pag-usig. Baka hindi kayang gampanan ni Shen Yujin ang tungkuling ito. Shen Yujin, tinatanong kita, handa ka bang subukan? Ako. Hindi sumasagot sa tanong ng emperador. Shen Yujin. Ang lakas ng loob mo. Masyadong kinakabahan ang fifth brother, hindi makapagsalita. Kailangan kong tumulong. Ito ang mga librong binasa mo noon, tutulungan kitang maalala. Ang karangalan ng Duke's Mansion ay nakasalalay sa iyo, fifth brother. Your Majesty, ayon SA Article 32 NG Grade G Code, ang sinumang nakikipagsabuatan sa kaaway at nagbabalak ng paghihimagsik ay dapat parusahan ng paghati sa 5 kabayo. At ang pamilya ay ipatapon sa 3,000 li. Diyos ko, ito pa ba ang Shen Yujin na nahihiya? Kapag nakikipag-usa sa tao, pa siyang ibang tao. Kahit na alam mo ang ilang batas, ang mahalaga sa pag-usig ay ang paraan. Ang pakikipagsabuatan sa Japan ay napakalihim. Sa ilang batas lang. May hahatul ba ito? Consort. Tama ang sinabi mo. Ayon sa Collected Cases of Injustice Rectified, ang bawat gawain ay nag-iwan ng bakas. Halata man o hindi. Ngunit, sa maingat na pagsusuri ay makikita.
Kulang sa resources ang Japan, bihira ang pabango. Kaya. Ang mga envoy ng Japan ay sanay na magsuot ng chrysanthemum sachet. Ang sachet na ito ay gawa sa espesyal na proseso. Laging mabango, ngunit madaling mahulog ang tuyong pulbos ng bulaklak sa loob ng supot. At mahirap matanggal kapag dumikit sa damit. Ayon sa aking pananaw, ipatawag lamang ang lahat ng mga babae at lalaking tagapaglingkod sa palasyo. Suriing mabuti ang mga siwang ng kanilang damit. At ang mga kuko, tiyak na makikita ang taong nakipag-ugnayan sa hapon. Mabuti. Napakagandang paan ito. Kapag nahuli ang taong ito, dapat siyang hatulan ng kamatayan bilang babala sa iba. Simulan na natin ang paghahanap. Ayokong mamatay sa ganoong paraan. Liu Gifei, Tulungen Montag ako. Mahal na Rina, kayo po ang nag-utos sa akin na makipag-ugnayan sa mga sugo ng hapon. Umakyat siya sa araw ng kanyang kaarawan. Ano bang sinasabi Montag? Kailan ko sinabi sa iyo na gawin yon? Mahal na hari. Tiyak na may nag-utos sa babaeng ito na siraan ako. Wala akong kinalaman dito. Tama na. Narito ang testigo, at nagmamatigas ka pa? Mga gwardiya. Narito. Dalhin palabas ang babaeng ito, at patayin sa pamamagitan ng paghagupit. Opo. Liu Gifei. Dahil sa iyong masamang asal at paggulo sa palasyo, simula ngayon, ikaw ay ipapadala sa malamig na palasyo at bababa ang iyong ranggo, at hindi ka na makakalabas kailanman. Mahal na hari, alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ko na ito ulitin. Pakiusap, patawarin mo ako. Shen Yujin. Dali sa batas, at may kakayahan sa pag-imbestiga. Simula ngayon, maglilingkod sa kagawaran ng katarungan. S.A. Rango NG. Panglimang antas na punong kawani. Maraming salamat, mahal na hari. Tayo na. Kapatid. Kung hindi mo pinagplanuhan ang pagbabagsak sa dukeng bahay, ang ating pangatlo at panlimang kapatid ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na magpakilala. Akala mo ba sapat na ang pagbagsak mo sa akin? Ang aking pamilya ay ang duking bahay. Ang aming impluensya ay kumakalat sa buong kaharian. Kapag ako ay muling bumangon, sa oras na yon, sisiguraduhin kong mapahamak ang buong duking bahay at mamatay ng walang dangal. Ang dumi ng bibig mo. Tingnan mo ang aking sumpang pabalik. Ano ang ginawa mo sa akin? Ang baho. Iyon ay ang sumpa mong mamatay ng walang dangal na bumalik sa iyo. Mula na yan. Ang iyong katawan ay laging mabaho. Lahat ay ayaw sa iyo. Gusto mong muling makuha ang pabor at maghiganti sa pamilya ng duke? Panaginip lang yan. Tatay, kuya, umuwi na tayo at sabihin ang magandang balita kay Lola. Ang cute. Hindi ko talaga. Pababayaan kayo. Tara. Halika, Ning Bao. Sa pagdiriwang ng kaarawan ng emperador, sina Zhao Er at Eugene ay naging bantog. Nagbigay ito ng malaking karangalan sa aming pamilya ng Duke. Pero, ang pinakadapat pasalamatan ay ang aming Ningbao, kung hindi dahil sa kanyang swerte, na dumating sa aming pamilya. Baka matagal nang. Nanay, tama ka. Ang lahat na yon ay dahil kay Ningbao. Ningbao, ito ay espesyal na regalo ng emperador, isang makinang na perlas. Ngayon, ito ay sayo na. Salamat, tatay. Ito ay handog ko at ng iyong panglimang kuya. Nang dumaan kami sa ginto, naalala ka namin agad na makita ito. Gusto mo pa? Gusto ko, sobrang gusto. Salamat, kuya. Ning Bao. Alam ni Lola na ikaw ay isang taong may malaking kapalaran. Pero para kay Lola, ang tagumpay at kayamanan ay hindi mahalaga kung ikaw ay ligtas at masaya. Isang masiglang araw muli. Hindi maganda. Nawawala ang batang babae. Kahapon nandito PA, bakit bigla na lang nawala?
Ningbao. Lumabas ka. Huwag Montag akong takutin, Lola. Hanapin iyong mabuti bawat sulok. Kung hindi niyo makita, pananagutan niyo ito. Hindi pa rin nahana? Kayong dalawa. Dalhin ang mga tauhan at hanapin sa labas ng lungsod. Bilisan. Opo. Ningbao. Inapi ninyo ang Kiyakeo. Matagal ko nang gustong maghiganti sa inyo. Hindi ko inaasahan na kayo mismo ang lalapit. Kuya, huwag nang mag-aksaya ng salita. Pinahamak niya si Lola at Tia. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang magdusa. Ikaw ang dahilan ng kalagayan namin ngayon. Gayon, hayaan mong matikman ng panganay kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng minamahal. Pasensya na, hindi pa ako kumakain ng almusal. Hindi ka ba natatakot? Kahit humingi ng tawad ay hindi mo gagawin? Ako ay Diyosa mula sa langit. Tautay. Kapag ako'y inapi, babalik sa inyo ang lahat. Bakit ako matatakot? Saan galing ang napakaraming banal na bata? Para lang silang emgatambe. Titingnan ka unga. Paano mo ibabalik ang lahat? Batang babae, ano ang ginagawa mo? Hindi ako. Ikaf. Sabi kayo na mabiyena ay kayo ay Diyosa. Ayaw ninyong maniwala. Ipapakita ko sa inyo. Halimaf. Maganda naman ang itsura ko ah. Anong kinatatakutan nila? Ate, Ningbao. Okay ka lang ba? Bunso. Tinali ba nila kayo? Masakit ba? Alam kong hindi ka pa kumakain ng almusal, kaya bumili ako para sa iyo sa daan. Tikman Montag nga. Ang bait ninyo, noong nakikipag-away ako sa kanila. Hindi ko naramdaman ang gutom, ngunit nang dumating kayo, bigla akong nagutom. Huwag mo akong kainin. Ang lakas ng loob ninyo. Naglakas loob kayong talian ng aking ningbao. Talian. Dalhin sa opisyal. Opo. Halimaf. Tatay, kuya, pasensya na at nag-alala kayo. Walang problema. Okay lang basta't ligtas ka. Nandito na tayo sa bahay. Lola. Bakit napakatahimik ng bahay? Nanay, Lola, anong nangyari sa iyo? Doktor. Ano ba talaga ang nangyari sa aking ina? Duke, pakikiramay. Wala ng pulso ang lola. Kanina pa siya pumanaw. Ang lamig. May taong sadyang nagkalat ng maling balita sa harap ng matandang ginang na ang bata ay dinukot ng pangalawang pamilya. Binugbog hanggang magdugo at pinatay sa pamamagitan ng paghiwa sa lalamunan. Dahil sa labis na pagkabigla, nagdugo ang bibig ng matandang ginang. Ayon sa doktor na nagpulso, nawala ng pag-asa. Nahuli ba ang taong iyon? Nahuli. Isa itong tauhan ng pangalawang pamilya at pinatay ko na agad sa pamamagitan ng paghagupit. Lola, gising ka, dinala na ni Ningbao ang tatay. Ligtas na silang nakabalik. Binibini. Wala na talagang pulso ang matandang ginang. Ito ay tathana. Tanggapin mo na.
Ayaw kong maniwala, nagsisinungaling kayong lahat. Hindi patay ang lola ko, tulog lang siya. Nagsisinungaling kayong lahat. Lumabas ka, tagapamahala ng impyerno. Ano na namang kalokohan ng batang ito? Huling-huli niya ang balbas ko. Kakabalik lang ng mga buhok na ito. Munting Panginoon, anong hangin ang nagdala sa iyo? Ibigay mo ang aklat ng buhay at kamatayan. Ang aklat ng buhay at kamatayan ay mahalagang kayamanan ng impyerno, hindi basta ibinibigay. Ikaw na ang magbigay o gagamitan kita ng kidlat. Munting Panginoon, ano ang gagawin mo sa aklat ng buhay at kamatayan? Nahanap ko na. Babaguhin ko ang tadhana ng lola ko. Bubihayin kayo siya. Munting Panginoon, ang buhay at kamatayan ay nasa tadhana, tapos na ang buhay na matandang ginang. Kahit na Diyos ka, hindi mo dapat labagin ang batas ng kalikasan. Ano man ang batas ng kalikasan. Basta mabuhay lang ang lola kayo. Kung hindi mo ako tutulungan, gugupitin ko ulit ang balbas mo. Munting Panginoon, igilan mo, pero may sasabihin ako. Ikaw ay ikasyam na prinsip. Madalas kang gumamit ng mahika sa mundo, maubos na ang iyong lakas. Kung pipilitin mong buhayin siya, maaring mawala ang iyong Diyos na kaluluwa. Mawawala ang iyong espiritu. Hindi ko kayang panagutan ang mga kahihinatnan nito. Siya ang nag-isang dugo ng aking anak, sinumang maglakas loob na saktan siya. Dapat munang tapakan ang aking katawan, alam ng lola. Ikaw ay may malaking kapalaran at mapalad. Ngunit sa puso ng lola, ang katanyagan at kayamanan. Walang makakapantay sa iyong kaligtasan at kaligayahan. Basta't muling mabuhay ang lola. Anumang kahihinatnan ay handa kong tanggapin. Hindi ka madami. Nagising ang matandang ginang. Buhay na buhay ang matandang ginang. Inay. Pasensya na po, inay. Hindi ko na ibalik agad si Ningbao. Nag-alala ka pa. Nasaan si Ningbao? Lola. Hindi pa huli ang lahat. Simulan ang ritual. Ama, MGA kuya, bakit kayo nandito? Xiaojiu, alam na ng ama ang lahat na nangyari sa iyo sa Mortal World. Nang malaman naming may problema ka, dali-dali kaming sumugod dito ng ama. Akala ko pinabayaan na ninyo ako. Tangang bata, walang magulang ang hindi nagmamahal sa anak. Pinapunta ka lang sa Mortal World para magsanay at lumaki. Sige na. Matagal ka na sa Mortal World. Sumama ka na sa amin para ayusin ang iyong espiritu. Isang buwan nang wala si Ningbao. Hindi ko alam kung maayos ba siya sa langit. Wala si Ningbao. Hindi masarap kumain. May munting Divata es Ashong San Village. Tara, tingnan natin. Zan? Zan? Divata. Ningbao. Kailan darting SI Lolo SA Duke's Mansion? Malapit na, malapit na. Lola, nakauwi na ako. Ningbaon ka. Tabi-tabi po. Namiss ka ng tatay mo. Noong nakaraang piging ni Concubine Liu, si Zhang Qianhu, dahil hinawakan lang ang ulo ng diwatang ito, nagdalang tao ang asawa ng kambal. Bini-bini, ang pamilya ko ang pinakamayaman sa lungsod. Kung sasama ka sa amin, garantisadong hindi ka maubusan ng ginto at kayamanan. Ayos ba? Ano biyayang mayaman? Ang tatay ko ang Grand Tutor ng Imperyo. Bini-bini, kung sasama ka sa amin, papakasalan kita bilang pinakamangal na dalaga sa buong Kyoto. Sumama ka na sa akin, umuwi na tayo. Halika na. Tama na. Mang-agaw ng anak ko. Wala akong pakialam kung mayaman o grand tutor pa yan. Papatayin ko sila gamit ang kapangyarihan ng Duke's Mansion.